At ngayon sa positibong balita, 10,000 tao ang nagtipon sa mga lansangan sa Estados Unidos bilang suporta para sa Israel. Ayon sa Israeli-American Council, may 27 na mga kaganapang tinatawag na Celebrate Israel na ginaganap sa 21 lungsod bilang paggunita sa ika-78 araw ng kalayaan ng Israel mula New York hanggang Los Angeles. Tampok sa pista ang musikang Israeli, pagkain at kultural na aktibidad na umaakit ng maraming tao kahit may tensyon sa seguridad. Ayon sa mga organizer, ang dami ng dumalo ay patunay ng matibay na suporta para sa Israel at matatag na ugnayan ng Israeli-American at mga komunidad ng Hudyo. Magpapatuloy ang mga kaganapan sa susunod na linggo. Para sa dagdag na impormasyon, ikinagagalak naming tanggapin si Ilan Carr, CEO ng Israeli-American Council at dating espesyal na subo ng Estados Unidos para sa pagsubaybay at paglaban sa antisemitismo na kasama natin ngayon mula Los Angeles. Maraming salamat Ilan sa iyong oras. Nakakakatuwang makita ang bandila ng Israel na iwinawagayway mga tao na sumasayaw sa musitang Israeli at nagdiriwang para sa Israel. Kwentuhan mo pa kami tungkol sa mga kaganapang ito. Talagang kamangha-mangha at nakaka-inspire ito. Bandila ng Israel kahit saan, pati na rin ng Amerika dahil bahagi rin sila ng selebrasyon. Ipinagdiriwang din natin ang kahangahangang alyansa ng US at Israel na nasa rurok na yon. Kaya marami tayong dapat ipagmalaki at ipagdiwang. Itong tahana-hanang bansa na sa loob lamang ng 78 taon ay naging huwaran sa buong mundo. Pagdating sa inobasyon at lakas, sa lakas militar, sa high-tech, water-tech at agri-tech. Talagang kamangha-mangha ito. Kaya marami tayong dapat ipagdiwang. Sa tingin ko, mahalaga rin ito dahil nakatuon tayo sa tumataas na antisemitismo na isa talagang malaking hamon. Nakatutok ang IAC sa paglaban sa antisemitismo, lalo na sa mga paaralan at campus. Pero ito ay panahon ng pagdiriwang, hindi para harapin o ituon ang pansin sa ating mga kaaway, kundi para tumayo ng may pagmamalaki at tibay ng loob at yakapin ang ating pamana ng buong puso. Iyan ang ginawa natin sa buong bansa. Iyan ang mahalaga. Tulad na sinabi mo, mula Boston hanggang New York at Washington DC, pababa sa South Florida, papunta sa Austin, Texas, San Diego, pataas sa West Coast hanggang Los Angeles hanggang Seattle, sa buong bansa. Inaasahan naming abot sa 10,000 ang bilang pagtapos na ito. At ito ay isang kamanghamanghang sandali ng pagkakaisa at pagkakabuklod. At higit sa lahat, tunay na pagmamalaki sa ating pinagmulan at sa kahangahangang kwento ng tagumpay na ito ng Estadong Hudyo. Talagang kahanga-hanga itong makita at lahat ay nagdiriwang ng araw ng kalayaan ng Israel kahit pa napakapeligroso ng panahon dito. May umiral na mga marurupok na tigil putukan at may sarili ring mga alalahanin sa seguridad ang US dahil sa mga pangyayari nitong nakaraang weekend. Ikwento mo naman sa amin kung ano ang mga hakbang na ginagawa para mapanatiling ligtas ang mga nadiriwang sa mga selebrasyong ito. Nakakabilib makita ang dami ng tao hanggang ngayon. Alam mo, sinubukan talaga nilang pigilan tayo sa isang particular na lugar kagabi lang mismo. Ibig ko sabihin, nitong weekend lang, bago ang malaking Celebrate Israel Festival na dinagsanan mahigit 1,000 tao, halos 2,000 may naglagay ng bandila ng Palestina at sinunog ang bandila ng Israel sa isa sa mga sentro namin. Hindi kami natitinag at ligtas. Mainat kami at may sariling pribadong seguridad, pati nakikipagtulungan sa lokal na pulisya. Prioridad namin ang kaligtasan ng bisita at komunidad at ginagawa namin ang lahat para dito. Hindi kami magpapapigil. Hindi kami matatakot. Hindi kami magtatago dahil lang may mga taong gustong pabagsakin ang mga Hudyo at ang Estado ng Israel o gustong pag-awayin ang Estados Unidos at Israel. Hindi namin hahayaan mangyari iyon. Ipagpapatuloy namin ang pagdiriwang at ipagsisigawan mula sa mga bubong ang aming pagmamalaki sa aming pamanang Hudyo, sa aming komunidad at sa Estadong Hudyo. At iyan ang napakahalaga. Alam mo, kapag may mga kaaway ka sa labas, sino pa ba ang mas nakakaalam nito kundi ang Israel? Kailangan mong maging matatag at ipagmalaki kung sino ka at kumilos ng may kumpiyansa. Nakita natin na ginagawa ito ng Israel sa loob ng 2.5 taon. Ginagawa rin natin ito sa Estados Unidos at buong mundo.
Nagkakaisa ang komunidad ng mga Hudyo ng may pagmamalaki at lakas. At ganun ka mananalo. Ganun nananalo ang Israel, ganun din mananalo ang diaspora. Kaya marami tayong dapat ipagdiwang kahit na maraming hamon na kinakaharap. Pero grabe, ang dami nating nakikitang himala at ang dami nating dapat ipagdiwang at pasalamatan ng Diyos para dito. Positibo ang mensahe ngayon. Mabilis lang, kaunti na lang ang oras natin. Ano ang mga pangunahing alalahanin ng mga Hudyo sa diaspora ngayon, lalo na sa mga kadanapan sa Israel? Ano ang mga pangunahing pangamba ngayon sa kabila ng mga pagdiriwang na nasasaksihan namin habang kinakausap ka? Siyempre, tumataas at nagiging mas marahas ang antisemitismo pati ang pagiging normal nito. Dagdag pa rito, may pagkawala ng pagkakakilanlan at pag-aasimila sa loob ng komunidad. Patuloy ang mga problemang ito, ngunit muli, nagtagumpay ang Israel mula sa halos pagkatalo. Nakita rin natin ang mga himala nitong nakaraang 2.5 taon. At ngayon, oras na natin na yon. At ngayon, tayo naman dito sa diaspora ang kailangang manalo at maging matatag. At ginagawa natin yan. Lubos naming pinahahalagahan ang iyong mensahe. Tatanggapin naming malugod ang mga himala, walang duda. Ilan Carr, live mula sa Los Angeles. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Rundown.